Ayan, so welcome back po dito sa Doy TV Sports sa may Day and Rica YouTube channel. Well, mabilisan lang po nakaisip po akong gumawa ng content dahil po may nagtanong po na subscriber po natin na ang tanong niya kung sa tingin ko daw ba magkakaroon pa ng Game 7. Ayan. Baka sabihin na iba dyan naman nagmamagaling Tinatanong po ako ng isang subscriber po ng channel na ito. Kaya po tayo may content ngayon. At of course, magbibigay po ulit ako ng pagkakataon para basahin naman po yung mga comment nyo guys. So yun po una po sa lahat bago ko po simulan yan, kung bago po kayo rito sa akin channel, well, baka naman po kung magustuhan nyo po yung mga contents natin yan sa baba at ang content na ito, well, baka naman baka pwede kayo mag-subscribe at mag-like na rin po para po tuloy-tuloy dumami po tayo katulad po ng ibang mga channel dyan yun lamang po, maraming salamat. Okay, mabilisan po tayo, dito po tayo sa may katanungan na magkakaroon pa po ba ng Game 7. Ayan, well, to be honest guys, mahirap na sagot po yan Ang hirap ko pong sagutin na sabihin, meron yan. Di ba? Hindi po ganun kadaling ang tanong na yan. Kaya nga po, kinontent natin para, syempre, gusto ko rin makuha mga komento nyo, kung magkakaroon talaga ng Game 7, Sasagutin ko po sa ganitong pagkakataon, Magbibigay lang po ako ng mga punto. Tsaka ang sagot. Okay. Yung dalawang kupunan na po kasi na yan, may dalawa po silang sandata, may dalawa silang tools na ginagamit. At ang isa po dyan, unahin ko po sa Meralco, alam naman po natin na team play po sila. Kumbaga, sabihin na natin yes, meron silang Chris Newsom, meron silang Banchero. Pero kahit sino sa kanila, lisensyado pong tumira, kahit sino sa kanila, di ba? Pati nga si Almasan tumitira sa labas, di ba? So, ganyan po kaganda ang tool or ang sandata na meron ng Meralco, And at the same time, tumatakbo po talaga sila. So, yun ang gamit nila. On the other hand naman, sa San Miguel, ang gamit naman po nila, is yung laki nila. Of course, sinong babantay kay Junmar, di ba? Wala po sa liga natin na nakakabantay ng consistent na hindi makakatira si Junon. Wala. So, unstoppable po. Kaya nga nakailang MVP na yan di ba? So, wala talaga. Yun ang advantage po ng San Miguel. And at the same time, meron sila talaga mga leading scorers katulad po ni CJ Perez, di ba? May Terence Romeo, di ba? Tapos, meron pa silang Marshall Lassiter. So, talagang may kanya-kanyang tool po ang San Miguel at kanya-kanyang identity. Ang identity nila para sa akin is a traditional lineup, Sa kabila naman, international type of game. So ngayon, kung pagkukumparahin nyo po yung naging laban nila, nung mga mga nakarang laro, game 1, 2, and 3, makukonclude mo kung sino ang mananalo. Kaya ako nahihirapan kasi nga nakita ko po ang total display of domination ng San Miguel noong nakarang laban, 'di ba? Nung game 4. Doon po talaga kung saan po talagang si Junmar nanghapit. Nakita nyo first quarter pa lang nanghahapit, 'di ba? Larong kanto, hapit ang tawag doon, 'di ba? Nanghahapit si Junmar. Tapos meron options pa sila, itira sa labas or pwedeng ilipat dito kay Tautua. Kasi nga, ang ginagawa ni Tautua, niloloposan si Cliff Hodge, di ba? Tapos, panay ang salaksak sa loob ng San Miguel, Talagang inaatake nila yung interior defense ng Meralco at nakakatira sila ng 3. Ganun po ang totoong lakas ng San Miguel, Tapos, yun nga sinasabi ni Coach Yengyao na doble-doble po ang lineup na yan, Hindi man po letra per letra yung sinabi, pero parang ganun po, nakita po natin yan nung pinalaro na si Vic Manuel, si Terence Romeo. Talaga nakita natin yan, Yung total display of domination ng San Miguel, inside and outside. Ayan. Nung naglaro naman po ang Meralco, parang akala nga po natin, dire-diretso na po nila, ang laban. Akala natin,
mukhang dehado ang San Miguel kasi nga po sa laro nila, nabanggit na po natin ng style, mukhang alanganin na San Miguel sa kanila, 'di ba? Kasi nga nasample lang nga ang barangay, 'di ba? So dun po magkaka-conclude kayo. Ngayon, finally, ito na po, sasagutin ko na. Magkakaroon po ba ng Game 7? Yes. Opo. Kasi nga po, ang katulad ng San Miguel na naghahari at may hari sa hardcourt na si Junmar, hindi po papayag na magpatalo sila sa Game 6. No? Ito po Sunday. Kaya naniniwala po ako, may Game 7. Ayan. Sa ganyan ko po sinagot, no? Pinagkumpara ko po. Dahil nga po, kanina, inaalat lamang itong si CJ Perez. Ano po? No? Inaalat yung mga 3-point shots nila. Di katulad ng mga nung laro nila nung nakaraan. Pero pag pumasok po yan, malaki po ang chance. No? Magkakaroon ng Game 7 kasi nga po, may adjustment na naman na gagawin dyan ng coaching staff ng San Miguel. Ano po? Nakita nila ang response ng Meralco. Diba, diniscuss ko na po yan. Mas i-elaborate po natin mamaya kung paano pong adjustment ng ginawa ng Meralco. No? At yan po lahat pag-aaralan nila yan. At sisiguraduhin po nila na magkakaroon ng Game 7. Kaya po ako, yan ang magiging sagot ko. No? As response or as bilang pagkilala ko, no, sa isang championship team, no, or kampiyon na kupunan na San Miguel. Babalik sila. So, may Game 7 para po sa aking pananaw. Ayan. Spekulasyon ko po yan. Okay, so dito na po tayo, no, sa ating comment section. Kayo po, no, ano sa tingin nyo? Comment na, no? Sabihin nyo po kung saan kayo, no? Para naman pumabanggit ko kayo dito, no, sa ating channel. Na meron na po tayong iba't ibang members, no? Members agad. Subscribers sa iba't ibang lugar po, no? Particular po dito sa Amerika, no? At dyan naman po sa Pilipinas, of course, no? Sa Davao City, no? Metro Manila, Quezon City, buong Pilipinas po, no? Kapag tinitignan ko po yung ating, geographic, po. Okay, so ngayon, dito po tayo sa may comment na, ang diskarte ni Nenad. Ayan. Kanina po, may content po tayo about Coach Nenad, po. Natripan ko lang po kasi nga, dahil na rin po yun sa mga comments ng ating mga subscribers. Okay. So ngayon po, inahanap ko po yung mga comments, no, ng ating mga subscribers. Ano po? Ito po. Ito po. Anday lang po, no? Bali, yun nga po. Ito, basahin natin to. Okay, dito po tayo kay comment, no? Comment ni Edwin, no? Mr. Edwin. Okay, ginawa coach ng beer kundi aangal sa buhatan ng ganito. Pero ang natitinag, patungkol po sa mga referee, guys, pasensya na po kasi hindi ko po, ayoko na po kasi ng usapang lutuan, mga ganyan. Para sa akin po kasi excuse na lang po yan eh. No, wag na po, kasi wag po nung porket natalo tayo, luto. And alam ko po, maging sa international, may mga ganyan din po naisip. Pero, para sa akin po, more on focus na lang sa laro. Diba? Kahit naman dayain ka, kung magaling na kupunong ka, di ka matatalo eh. Sa akin lang po yun, no? Sa akin lang po yun, no? Okay, di pala si Trilly ang coach yung Kano. Kano, no? Pero hindi naman po talaga Kano. Ano po siya, Serbian, New Zealand, no? Yun po ang kanyang nationality, hindi naman po siya American. Pag Kano po kasi parang American yun eh. Okay, nag-crock na naman si CJ. Ito po yung comment dito po sa ating last content, na lamang ng, ito po yung bago lang, no, na ating content. Kanina lang po natin pinablish or pinost, po. Bilog ang bola, sir. Meron game abot dyan sa Game 7. O, yun. So, Mr. Fernando, maraming salamat po. Okay, kay Mr. Rodante, suki po natin. Anong sabi ni Sir? Okay lang, talo talaga. Ang bagal lang ikot ng bola. Mahigit 10 turnover. Biruin mo, pinanood niya talaga ang buong laro. Ano po? Ng SMC, ang sama ng laro ni Romeo at Cruz. Hindi simula gaano relax.
Ayun nga po wala, sa bolts kasi walang relax, tatakbuhan ka ng bolts in every opportunity, tatakbuhan ka ng bolts, no? Hindi pwede relax sa kanila, hindi ka pwede mag-relax doon. Hindi pa tapos ang laban, ito walang pangalan, SMB yan, ang hindi pipitsugin team yan, Hearts of Champion. Yun ang sasabi natin. May nagsabi dito, panis daw. Okay, Mr. Jimmy, sabi niya po, SMB pa more, ha ha ha. Ayan, wala daw silbi. Ayan po, yung ilan sa mga comment ng ating subscribers. Ano pa po, magbasa pa po tayo. Ito po, meron tayo dito na diskarte ni Coach Gallant. Ano po, meron po tayong content, nice content, sabi po ni Mr. Julius. Salamat po sir, no? Like po, i-heart po natin yan. Pasensya na po kayo, hindi po tayo nakaka-response guys, kasi ano rin tayo rito, trabahador din po tayo dito sa ating lugar. Hindi po tayo all the way nakakapag-content. Ano po? Tayo lang ako, ang vlogger dito na na tawag dito, na busy, kaya pasensya na po kayo, no? Wala po tayong admin, no? Tayo lang po lahat dito. Kaya yun, pero kaya nga po, sumasagot ako sa pamamagitan po ng pagbabasa ng mga komento. Okay, sabi po ni Mr. Arthur, okay lang sila, lahat sigurado yan, champion, walang injury. Yun nga po, sana walang mag-injured. Yan po ang magandang ipagdasal natin pag naglalaro ang ating mga manlalaro. Heart natin yan. SMB pa rin ako, sana dagdagan playing time ni TR7 at ni Vic Manuel. Opo, siguro, alam na ni Coach Gallant yan, ano po. Panalo yan, mamaya. Natalo po tayo, sir. Si Mr. Reyes Silar, pasensya na po, di ko po mabasa po, pero salamat po sa inyong comment. Okay na, bro na lang po tawag nyo sa akin, wag na po sir, nakakahiya po. Kayo po ang aking sir. Okay, mag-champion tayo SMB. Yun nga po, kaya nga ngayon, ang paniniwala ko, magkakaroon tayo ng Game 7, SMB, po. Dapat si Vic Manuel ang gawin pang tapat kay Hodge. Yun nga daw, kasi nga alam niyo po kasi si Vic Manuel, solid yan di ba? Kung maalala niyo po si Reynel Hugnatan, parang ganun po, no? Itong si Vic Manuel, po. Mga astig na player po natin yan, So, ayun po, muna, ang ating napag-usapan inyong mga komento, guys, no? At maraming salamat sa inyong pagsuporta. At yun na po, I guess, nasagot ko po ang tanong ng ating isang subscriber about Game 7, kung magkakaroon, yun po ang ating sagot. At yun lamang po, no? At magkikita pa po tayo sa update. Full analysis po natin ng laban between Meralco at ng San Miguel kanina lamang. Po. So yun lamang at maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.